Paano ba tayo magkakaroon ng katagumpayan o breakthrough sa ating pong buhay? Ang sabi diyan, transforming your valley of barriers into valley of breakthrough. Amen. Amen. Baguhin mo, sabi diyan, yung lambak ng mga hadlang sa lambak ng pambihirang tagumpay. So, paano ba tayo magkakaroon ng breakthrough sa ating buhay? Number 1, hear from God and obey. Hallelujah. Hear from God and obey His will. Amen. You know, we need to learn from David. One thing, mga kapatid, good about David. Bago po siya haharap, verse 19, binasa po natin kanina, bago po siya haharap sa problema, sa anumang digmaan, mga kapatid, lagi siyang kumukonsulta sa Panginoon. Hindi po siya sumusugod kaagad. Ang ginagawa po niya ay kumukonsulta, nag-pray, nagtatanong muna siya sa ating mahal na Panginoong Diyos. Amen? Amen. Sabi niya, Panginoon, lulusubin ko na ba ang mga Filisteyong ito? Pagtatagumpayin mo ba ako, Panginoon, kapag ka nilusog ko, kinaharap ko ang mga Filisteyong ito? Sabi ng ating mahal na Panginoong Diyos, go! Amen? Amen. So, ganun din po tayo, mga kapatid. Kapag may mga problema po tayo, huwag po tayong basta-basta magdidesisyon. Huwag po tayong basta-basta. Hallelujah! Nag-iisip ng mga paraan na hindi pa kumukonsulta sa Panginoon. Consult first ang ating mahal na Panginoong Diyos. Every time na tayo po ay nahaharap sa anumang hamon sa ating pong buhay, siya muna yung ating lalapitan. Amen? Unang-una sa ating pong buhay. Hallelujah! Kumonsulta muna tayo. Magtanong muna tayo sa Panginoon kung ano yung the best na paraan, kung ano yung the best na solusyon sa ating pong pinagdaraanan. Hallelujah! Sabi nga ni David, di ba? Susugurin ko na ba sila? Alam niyo po, wala po sa isip ni David yung matalo o ma-discourage. Ang nasa isip po ni David ay maging matagumpay. Ang nasa isip ni David ay laging champion. Amen? Dapat ganun po tayo na mga lingkod ng ating mahal na Panginoong Diyos. Ang ating pong nasa isip ay laging champion, laging magtagumpay. Hindi po yung manlupaypay. Every time na tayo po ay dumaraan sa mga hamon sa ating pong buhay, huwag sana yung isip na manlupaypay, manghina, mawala ng pag-asa. Huwag sana yung nasa isip natin na aatras na lang tayo. Tatalikod na lang tayo sa Panginoon. No. Dapat, ang laging nasa isip po natin ay maging matagumpay. Amen? Ano mang hamon sa ating pong buhay. Alam niyo po si David, kung babasahin po natin yung kanyang kwento, ay pumapatay po yan ng leon. Kaya niyang pumatay ng 10,000. Amen? Grabe! Matindi po itong si David, mga kapatid. Kaya kung gusto po natin maging matagumpay at magtagumpay sa kahit anumang labanan, huwag tayong basta-basta magdidesisyon. Amen? Kumonsulta muna tayo sa ating mahal na Panginoong Diyos. Upang sa ganon ay maging maayos ang bawat hakbang, ang bawat
gagawin po natin. Kumonsulta muna tayo sa ating mahal na Panginoong Diyos. Pakinggan po natin ang ating mahal na Panginoong Diyos kung ano po yung kanyang instruction sa ating buhay. Amen? Hayaan po natin na ang ating mahal na Panginoong Diyos ang siyang magdesisyon. Dahil ang desisyon ng ating mahal na Panginoong Diyos ay hindi kay papahamak, kundi para pagtagumpayin ka. Para ikaw, hallelujah, ay magkaroon ng breakthrough sa iyong buhay. At sundin po natin ang kalooban ng ating mahal na Panginoong Diyos. Amen? Amen. So hear, sabi diyan, hear from God and obey His will. Ang sabi sa John 10, verse 27, my sheep hear my voice and I know them and they follow me. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa. Nakikilala ko sila at sumusunod sila sa akin. Kung tayo po ay tupa or disciple ng ating mahal na Panginoong Diyos, ma-identify po natin ang kanyang tinig. Amen? At kapag na-identify po natin yung kanyang tinig, hindi po pwedeng hindi natin susundin. Amen? Amen. Kaya kapag tayo po yung tunay na mananampalataya ng ating mahal na Panginoong Diyos, kung ano po yung instruction ng ating mahal na Panginoong Diyos sa ating buhay, ay pakikinggan po natin. Hallelujah! And sabi pa niya, praise God, 1 John chapter 5 verse 14, now, this is the confidence that we have in Him, that if we ask anything according to His will, He hear us. Sabi sa Tagalog, may lakas loob tayong lumapit sa Kanya dahil alam nating ibibigay niya ang anumang hingin natin kung ito'y naaayon sa Kanyang kalooban. Kung naaayon po sa kalooban ng ating mahal na Panginoong Diyos, hindi po pwedeng ito'y hindi niya ibibigay sa buhay po natin. Ibibigay ng ating mahal na Panginoong Diyos yan. Amen? Breakthrough will come into your life. Healing will come into your life. Basta pakinggan po natin kung ano yung instruction ng ating mahal na Panginoong Diyos sa ating buhay. Amen? Dahil if there is no instruction, there should be no action. Amen? If there is no instruction, there should be no action. Alam niyo kung bakit minsan tayo po ay nabibigo? Dahil ginagawa po natin ang isang bagay na hindi pinapagawa ng ating mahal na Panginoong Diyos sa ating buhay. Worse, kaya tayo po ay napapagod. Worse, kaya tayo po ay nawawalan ng passion. Dahil baka mali yung pinapagawa sa'yo, ngunit yun yung ginagawa mo. Gumagawa tayo na hindi kalooban. Isang bagay na hindi kalooban ng ating mahal na Panginoong Diyos. Pero kapag kakalooban ng Panginoong Diyos, yung ating pong ginagawa, magtatagumpay po tayo. Mararanasan po natin ang kagalakan, ang kapayapaan sa ating puso at isipan po natin. Amen? Kaya po si David, mga kapatid, si David kahit na alam niya na kalooban ng ating mahal na Panginoong Diyos, natatalunin niya yung kanyang kaaway, nagtanong pa rin siya. Ganun din tayo, kahit na kalooban na ng Panginoong Diyos, magtanong pa rin po tayo. Amen? Dahil ipinapakita po natin yung submission. Ipinapakita po natin
na ating mahal na Panginoong Diyos ang siyang gagabay sa ating buhay. Amen? Kaya ito pong si David, kahit na alam niya na kalooban na ng Diyos na tatalunin ang mga kaaway, nagtanong pa rin siya, Lord, sabi niya, ngayon na ba? Ngayon ko na ba sila susugurin? No? It's one thing to know God's will. It's another thing to know God's timing. Amen? It's one thing to know God's will. It's another thing to know God's timing. Knowing God's will and doing it in God's time, it will bring you in God's success. Hallelujah. Isang bagay na malaman ang kalooban ng Diyos ay isa pang bagay na malaman ang tamang oras ng Diyos. Amen? Ang pag-alam sa kalooban ng Diyos at ang paggawa nito sa tamang oras ng Diyos ay magdadala po ito ng katagumpayan sa ating pong buhay. Amen?